Naniniwala ba kayo sa mga asong gubat? Mga tao o nilalang na pinili ng kalikasan upang bantayan ang sangkatauhan. Malakas sa mga asong gubat, mga kabayan. Pero, uubra kaya ang lakas nila kontra sa malakas na gabunan? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Sekto. Taong 1970, Mandaue. JD. Pakiusap! Huwag mo ko patayin! Hindi na ako ulit! Nagmamakaawa ko! Sige na! Huwag mo ko patayin! Narinig niyo ba yan? Kamunti ka na yung anak ni Aling Bebang. Buti na lang kamo. Umalulong na naman yung misteryosong aso. Naku, alam mo ba? Pagkarinig nung impacto doon sa alulong, nataranta. Talagang tumakbo palabas ng bintana. Mabuti na lang talaga nariyan yung aso na yon. Meron tayong tagapagligtas sa mga ganyang uri ng panggagambala. Yun na naman kayo sa misteryosong aso na yan eh. Hindi nyo nga alam kung kakampi talaga yan o kalaban eh. Malay nyo, inuuto lang kayo niyan para maging kakampi. Pero sa dulo, yan din pala ang papatay. Alam nyo, ang gawin nyo na lang magbayad kayo ng pera sa akin. Kami na ang bahala sa proteksyon nyo. Gabi-gabi naman kami nag-iikot dito eh. Akala mo naman kung sino siyang matapang duwag din naman. Matapang lang kapag nariyan yung mga kasama niya. Ikaw pala, Draco. Kanina ka pa ba riyan? Pasensya ka na ha. Ang aga-aga puro kami daldalan. Grabe na kasi yung nangyayari sa sityo. Sumabay pa yung mayabang na tibor na yan. Akala mo ko sino eh. Pero ikaw ba, hindi ka ba natatakot? Ang daming naglipada ngayon, nakatira ka pa sa bundok. Mamaya, ikaw ang susunod na mabiktima. Wala naman ho. Nagtatago naman ho ako eh. Nagtatago ako ng maigi. At saka, mas maigi sa bundok, hindi ba? Hindi nila iisipin na merong nakatira. Baka mas delikado pa nga dito sa sityo eh. Kasi dito sila umaadaki. Oo nga no. Matalinong bata talaga ito. O siya, ito na ang paborito mong pinatuyong karne. Ako na ang magbabayad total mabait ka naman. Maraming salamat po, Manang ha. Sige, mauna na po ako. Alam mo, hanga din ako sa iyo eh. Naglipa na ang mga aswang dito sa lugar pero ikaw, hindi ka pa rin natatakot. Nakatira ka sa bundok. Kaya napapaisip ako eh. Malamang sa malamang may connection ka sa kanila. O baka naman kaya, ikaw mismo yung aswang. Tama ako ano? Umamin ka! Ano tinatawa-tawa nyo dyan? Palibutan nyo yan! Akala mo, talagang papasabugin ko yung mukha mong salit ka. Sige, palibutan nyo!
Nasaan na yun? Nasaan na yung ulupog na yun? Hanapin niyo, bilis! Huwag niyo hayaang makatakas! Kayo ang mayayari sa akin! Maniwala kayo sa akin. Hindi normal na tao si Drakkar. Yung mga nanggagambala sa tao, siya din ang may pakana nun. Yung mga impakto, yung nilalang, aswang na nanggugulo, lahat yun si Drakkar. Oo nga, tama. Nakita namin nagbago ng anyo si Tibor. Tama yung sinabi niya. Mukha siyang halimo doon sa gubat. Alam nyo, tutulungan na nga namin siya kasi marami siyang dala-dala. Pero bigla siyang naging agresibo. Kung ayaw niyong maniwala, ito ang sugat ko. Ayan siya. Ang salot ng baryo natin. Ang nambibiktima sa taong bayan. Patayin ang isang yan. Sige, lusopin niyo. Patuwin niyo. Sige, ilagay niyo lang yung pera niyo. Lagay niyo sa basket. Kami na ang bahala sa proteksyon niyo. Wala nang manggagambala sa inyo. Protektado namin kayong lahat. Ayos, no? Tiba-tiba tayo dito mga kasama. Basta sama-sama lang tayo, walang magiging problema sa mga nilalang. Walang problema sa mga aswang na yan at saka... Hoy! Hoy! Ikaw! Kanina ka pa ba dyan? Narinig mo ba yung pinag-usapan namin? Umuwi ka na sa inyo ha? Delikado dito! Sige na! Umuwi ka na! Opa! Makulit ka talaga! Sige Kulas, alam mo na kung anong gagawin dyan. Hampasin mo ng 2x2 kapag ayaw makinig. Ako nang bahala dito, Boching. O ikaw, makulit ka. Aba, bakit nang babato ng 2x2 to si... Ano ba problema mo, Kula? Ulo! Ulo! Tulungan niyo ako! Ang pinakaayoko sa lahat, mga tao, ang iingay. Dapat sa inyong lahat ay pagkain lang. Hindi kayo nararapat magkaroon ng tahanan. Sirain na to! Nandito na ang tagapagligtas ng sityo. Eh sige, ikaw Timur. Tulungan mo siya. Kinuha mo yung pera namin. Ikaw dapat ang nagtatanggol sa amin. May mga katulad mo pa pala. Mga asong gubat na nagtatanggol sa mga tao at kalikasan. Alam ko na. Ikaw ang usap-usapan na niligtas ng isang engkanto. Papatayin ka na dapat ng aswang, di ba? Pero niligtas ka.
Ang kapalit, bantayan mo ang baryong ito dahil dito lumaki ang iniirog ng engkanto. Mga mangmang, kaya sila humihina dahil sa aspeto ng pag-ibig. Mangmang! Totoo naman, hindi ba? Niligtas ka lang ng engkanto upang maging alipin. Hindi na uubra sa akin ang ganyang uri ng atake. Yan na ba ang pinagmamalaki niyong tagapagligtas? Walang kwenta! Pwe! Mahina! Ngayon, kayong lahat ay papatayin ko kasama ng paglubog ng baryong ito. Hoy! Baboy! Lumabag ka! Iligtas mo kami! Kinuha mo ang pera namin! Proteksyon ang sabi mo, panindigan mo! Proteksyonan mo kami, kung hindi, kami ang papatay sa'yo! Ay, nako. Ang ayoko sa lahat sinasakta ng kapatid ko. Sinasakta ng kambal ko. Ngayon mo makikita ang lakas ng sinumpa ng mga engkanto. Marahil sinumpa kami, pero ito ay banal na tungkulin upang pagsilbihan ng mga tao. Mga tao baka mo. Mga tao na pinagtabuyan ka dahil sa baboy na to. Wala akong pake kahit anong gawin nila. Ang mahalaga sa akin ay kaligtasan ng mga tao at katuparan ng kahilingan ng engkantong hari. Dahil ang babaeng inibig niya ay ang nanay namin. Pwe! Magsama-sama kayo, mga mangmang sa pag-ibig. Magandang laban. Nakakagising ng laman. Nararapat lamang na gamitan kita ng 100%. Lahat kayo, magsama-sama sa kamatayan. Haring engkanto. Ina, tulungan niyo po kami. Hindi namin kakayanin ang isang to kapag wala ang inyong gabay. Magkaputol ang puso niyo. Pagsamahin ang dalawang kapangyarihan. Sa basbas ng Haring Engkanto, sa ngalan ng pag-ibig ng mortal at banal na nilalang, ibigay ang basbas upang tapusin ang kasamaan! Kahit ano pang maging itsura nyo,
Mga alipin pa rin kayo, mga utusan ng engkanto! Hanggat merong pag-ibig, mananatili ang gintong gabunan. Kami ang magiging tagapagtanggol ng lahat ng nangangailangan. Kayong mga nilalang, kayong mga elemento, sumugod kayo. Aantayin namin ang inyong pagdating. Tatlong patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, naospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, pasensya na, dahil lang sa inggit. Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.